Hi guys, good morning. Nandito na naman tayo. Papasok na naman ako sa realidad ng mundo. Eto, pagkatapos ng aking 4 days off, yan, kararating lang namin kahapon, out of town. Ngayon, bumalik na nga kami, di ba? So ngayon, babalik na ulit ako sa trabaho. 4 na araw ako magtatrabaho this week. Tapos day off ko na naman ng 1 day off lang. Anyways, magkukwentuhan muna tayo habang meron pa tayong oras dahil parati tayong maaga tuwing papasok, yes. Gusto ko na parati akong maagang papasok dahil basta ayoko kasing nagmamadali ako. Alam mo yun, kaya lagi akong maaga sa trabaho. Yes, ganun ako ganun ako ka-proactive, yes. Anyways, magkukwentuhan tayo kung ano yung mga, anong tawag dito, kung ano-ano yung mga pinaggagawa ko sa buhay ko noon. Alam mo yun, how interesting my life was, or boring. I think for me well, to me, sometimes boring, sometimes interesting. Paano ako napunta sa ganitong sitwasyon ng buhay? How I made through life, parang ganyan. Yes, alam mo yan, ito masasabi ko sa buhay. Walang madali. Lahat ng simula ay, walang nagsisimula na madali, okay? Lahat tayo ay nagsimula sa mahirap na simula, kumbaga. Yes, at inaamin ko na yung naging simula ko sa buhay ay sobrang naging mahirap. Pero alam mo yun, that was a reminder for me. Yes, napakagandang reminder noon sa akin na noong nagsisimula pa lang ako, how yung mga pagsusumikap ko sa buhay, yung halos bilyong beses ko ring sumuko sa buhay, pero hindi ako sumuko, lalo ako na-challenge. Sumusuko ako, sabi ko sa sarili ko, ayoko na. Pero, mga short moment lang, bumabalik uli ako sa yung push through uli. Yes, ganun ako katatag talaga nung bata pa ako. Sabi ko nga yun ang ginamit ko sa buhay nung bata pa ako, growing up. Hindi ako, di ba yung iba, tinanggap na nila sa buhay nila na mahirap lang ang buhay, mahirap ang sitwasyon. Ako hindi. Hindi ko tinanggap yun. Talagang sabi ko, no, hindi pwedeng ganito na lang yung buhay ko. Hindi pwedeng hanggang dito na lang ako. Hindi pwedeng, dahil mahirap lang kami, hindi na ako gagawa ng paraan. Hindi pwedeng, dahil mahirap lang kami, ito na, tinatanggap ko na yung buhay namin na ganito. No, hindi. Talagang sabi ko sa sarili ko, magsusumikap ako. Hindi ako susuko. Bata pa ako. Yun ang lagi ko sinasabi sa sarili ko noon. Bata pa ako, may panahon pa para bago ko yung buhay ko, maisaayos ko yung buhay ko. Alam mo yun? May kakayahan pa ako para maisaayos ko yung buhay ko. So, parang inaral ko ang buhay. Inaral ko yung mga pangyayari sa buhay ko, yes. Inaral ko ang mga oras ko, kung paano ko pagsasabayin yung pagtatrabaho, at saka nung magkaanak ako, lalo kong inaral yung aking mga oras. Talagang inaral ko ang lahat ng mga bagay. Parati kong tinatanong yung sarili ko, kaya nga sabi ko, mahalaga ang pagkaplano. At saka nakakatulong din yung pagsusulat, okay, journaling. Yan, ginawa ko yun. Para maisulat ko yung mga tanong sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, paano ko magagawang ayusin ang buhay ko? Paano ko pagsasabayin ang pagtatrabaho, ang pagkita ng pera at ang pagiging ina? So, yun ang isa sa mga isinulat ko noon. Dahil nga may anak na ako. Okay, may anak na ako ngayon. Anong gagawin ko? Paano ko, yun nga, unang tanong, paano ko mapapagsabay ang pagiging ina at pagtatrabaho? So, inaral ko, paano ko siya pagsasabayin itong oras ko, ganito, ganyan. Sinusulat ko yung oras ko, tapos yung pagtatrabaho ko. Sino mag-aalaga ng anak ko? Magkano ang sinasahod ko? Ganyan ang ginagawa ko. Kaya nga mahalaga, sabi ko, na aaralin mo lahat ng bagay. Kung naaral ang ibang bagay, maaral mo din ang lahat sa buhay mo. So, naaral ko yun. Sabi ko, ganito lang ang sahod ko, ganyan, ganon. Anong gagawin ko? Anong oras ako pumapasok? Anong oras ako lumalabas? Sino mag-aalaga ng anak ko? Okay? Tapos, pag Sabado at Linggo, ganyan, ganon. So, sinusulat ko yan lahat. Magkano yung nagagastos ko sa groceries, sa mga pangangailangan ng anak ko. So, doon ko napagtanto, na-realize na talagang kulang ang sinasahod ko. Sinusulat ko yan. Sabi ko, kulang yung sinasahod ko.
grocery na lang namin ay hindi sumasapat. Sa pangangailangan pa lang ng anak ko ay hindi sumasapat. So sabi ko, napakahirap nitong ginagawa ko. So sinusulat ko, anong kailangan kong gawin para kumita ako ng mas malaki-laki. So yun ang ginagawa ko. Meron ba akong kailangang alisin sa buhay ko? Meron ba akong kailangang tanggalin sa buhay ko? Meron ba akong kailangang isaayos, isatama, ilagay sa tama? Yun yung mga ginagawa ko sa sarili ko. Dahil sabi ko, evidently hindi ko afford yung pamumuhay namin for for 2 people, 3 people, hindi ko kaya. 4 people, hindi ko kaya. Sabi kong ganyan. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako. So, kaya inaral ko, sabi ko, anong dapat kong mga gawin, anong kailangan kong mga dapat gawin. Yun, na-discover ko na I need to, yun nga, gumamit ng protection para hindi ako mabuntis dahil ang pagbubuntis ay hindi ko ma-afford. Yung pagbubuntis uli dahil lalo ako mahihirapan. Sabi ko nga, kung mabubuntis uli ako, magkakaroon na naman ako ng isang bata, mahihirapan na naman akong magtrabaho, mahirapan na naman akong kumita ng pera, mahirapan na naman ako paano ko papaalaga ang anak ko. Kasi syempre, ipapaalaga akong anak ko para makapagtrabaho. Syempre, doon mapupunta rin ang bayad sa alaga, 'di ba? So kukulangan ako, kinukulang na kami sa grocery, 'di ba? So hindi yun ang pinakasolusyon ng mag-anak. So talagang tinuldukan ko yun. Sabi ko, no, hindi ko kailangang magkaroon ng anak dahil hindi ko afford. Okay? Nasa wrong world ako, nasa maling mundo ako. So kailangan kong i-realign yung mundong ginagalawan ko. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Ayun, naisaayos kong buhay ko. Ang ginawa ko, naisip ko na mga ibang bansa. Yun. At doon, mas lalo akong na-discover ang buhay. Mas lalo akong naging parang naging open yung utak ko sa lahat ng mga posibleng mangyari, sa lahat ng mga posibleng bagay, kung ano yung mga dapat gawin. Parang lalo ako naging matalinong sa buhay, parang ganun. Mo yun, na gawing seryoso talaga yung buhay, na gawing hindi mo dapat isang gawing laro, you know. Kailangan matinding pagpaplano sa buhay. Matinding, alam mo yun, kasi everything na discover ko, everything around me, everything in this world, kailangan ay pera, you know. Bawat paggalaw ko, pagkilos ko ay pera. Pamumuhay ko ay pera, you know. Pambayad sa rent, yung mga ganyan. Pambili ng mga pangangailangan. So, that was hard for me, that was difficult. Pumunta ako ng ibang bansa. Mayroon pa rin gastos, kahit libre ka na sa lodging, libre ka na sa kuryente, libre ka na sa pagkain. Meron ka pa rin mga pangangailangan na kailangan mong punuan. Plus, you know, tumutulong pa rin naman ako sa pamilya, sa nanay ko nga, noong time na yun. At kahit hanggang ngayon naman, tumutulong pa rin ako. So, talagang kailangan kong i-multiply yun. Kailangan kong i-pag-aralan yung lahat ng bagay ng yun. Yun. Kaya mahalaga, okay, in this life is matukyan mo ang pasikot-sikot. Matukyan mo kung paano mo hahawakan yung buhay na meron ka. Matukyan mo kung paano hahawakan yung sitwasyon na meron ka. Matukyan mo kung paano pagsasabayin yung lahat ng mga bagay na meron ka. Okay? Maging multitasking, maging marunong sa buhay. In my mind growing up, laging ako yung tao na survival mode, trabaho, ipon, ang laging nasa isip ko. Ang pagkita ng pera, yan ang laging nasa isip ko. Kaya naman kahit na ngayon na maganda na yung buhay ko, ganun pa rin ang nasa isip ko. Ang pagkita pa rin ng pera ay kinakailangan pa rin. Kasi, you know, napakahalaga ng pera sa buhay ng tao. Yes. Kaya naman talagang ako ay laging, alam mo yun, pagkita ng pera. Mahalaga ay wag aksayahin ng panahon sa pagkita ng pera. Kung may way ka para kumita ng pera, gawin mo dahil napakalaking maging tulong niyan. Kahit nasa bahay ka, mabuti na nga lang ngayon in this new era, kumbaga. Ay napakadali ng kumita ng pera. Napakarami ng paraan para kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. You know, mag-research ka kung paano ka kikita ng pera. You know, kahit nasa bahay ka lang, kahit ikaw ay isang housewife. Pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang. Huwag mong isipin na, nasa bahay lang ako, may mga anak ako, wala akong magagawa. Sabi ko nga, pag-aralan mo ang sitwasyon, gamitin mo yung sitwasyon para maging pagkukunan mo ng source of income. You know, kung nasa bahay ka lamang, ano yung mabisang gawin mo para
pagkunan mo ng source of income. Kahit na ikaw ay may mga anak na maliliit, kaya mo yan pag nasa bahay ka. Sabi ko nga, napakarami ng paraan ngayon para kumita ng pera. Sa pagbablog na lang, ang daming paraan. Kaya nga, I'm so thankful with vlogging kasi ang dami na ngayon na pwedeng kumita. Pwede ka nang kumita sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok, ano pang klase, vlogging, ang daming paraan para kumita ng pera online. Diyos ko, napakadaming paraan. Talagang, kaya sabi ko, my God, sana noon ko pa ito natukyan nung elementary ako. Di sana hindi ako nahihirapan sa pera, diba? But no, elementary days, iba yung natukyan ko. Ang natukyan ko nung bata pa ako is pagbebenta ng mga product. Pagbebenta na kung ano-ano. Pagbebenta ng pagkain, ng mga kakanin, ng mga, snacks, yan. Binibenta ko yan nung elementary ako. Sana lang ay natukyan ko yung vlogging. Pero natukyan ko ang vlogging is huli na. Hindi man huli na. Hindi pa naman huli hanggang ngayon, diba? But I mean to say is nito na lang. Natukyan ko ang pag-vlogging nung nasa Korea pa lang ako. But then, nung nasa Korea pa lang ako, hindi ko pa alam kung paano i-monetize yung channel ko. Yun. Hindi ako nag-research yun. Hanggang sa later on, natukyan ko na kung paano i-monetize yung channel ko. Ayun, natukyan ko ng kumita. So, maraming paraan para kumita ng pera, sabi ko sa inyo, kapag talagang gusto nyong matuto. Kapag gusto nyo talagang kumita ng pera. Yung parang wag mong isipin na, nasa bahay lang ako, wala nang mangyayari sa buhay ko, hindi ko na may isaayos ang buhay ko. Kasi housewife na lang ako, yun ang gagawin ko na. Ako wala akong oras, ganyan. Make time, give time. Yun ang gawin mo sa sarili mo. Ang kawalan ng oras is just an alibi, Parang dahilan mo lamang. So, magkaroon ka sa sarili mo, sabi ko sa iyo. Parati ka magbigay ng oras para sa ibang bagay. Yun. Huwag mong isipin na wala ng oras. So, yun ang ginagawa ko. Right now, eto na nga, nag-vlog pa rin ako. Continue vlogging, my Facebook, ayan, kada paano is kumikita na rin. And may YouTube, wala pa kasi naghihintay na. Noon kumikita ako sa YouTube ko pero panibago kasing channel na rin ito kaya yun, wala pang kita. Hinihintay ko pa lang siyang ma-monetize. Medyo mahirap ngayong ma-monetize dahil mahirap at malaki yung kailangan pero pasasaan ba at ayun pupunta din diyan. Yun. Ngayon kasi ang kailangan is 3 million views na. Grabe. 1,000 subscribers and 4,000 watch hours at saka Diyos ko, doon ako na sa million views. Kung noon 1 million views lang, ngayon 3 million views na. So, wala pa ako. Wala pa ako doon. Kaya, yun. Hindi ko na ipinupush through. Dahil alam ko naman, talagang mangyayari din yan. Hindi pa lang ngayon. So, tiyagaan lang, kumbaga. Pero at least itong Facebook ko, at least kahit paano is meron na tayong kita dyan. Kaya, walang problema. Pero sa YouTube medyo matatagalan pa tayo. Baka abutin pa ako ng mga ilang taon. Yun. At least, I'm enjoying my life. Kahit na paano, hindi ako na bored. Nakakatulong sa akin itong pag-vlog ko. Kasi, alam mo yun, pag may anxieties ka, pag meron ka mga pinagdaraanan sa buhay, I know, nagjo-journaling pa rin naman ako, pero malaki pa rin na itulong nitong YouTube sa akin, ang pag-vlog sa akin. Kahit na paano is nalilibang ako, and hindi ako na-stress. Well, na-stress pa rin, pero nakakatulong na mula yung stress, kumbaga. Yun. Kaya, yun. I like vlogging, so, yeah. Okay, papasok na tayo ngayon, 9 o'clock na. 9:30 ang pasok ko ngayon, 5:30 ang labas ko. Meron pang 30 minutes, pero gusto kong magbanyo ngayon, punta akong banyo. Dahil uminom ako ng maraming tubig, kaya ganun. So, yun, sabi ko nga, pag may pangarap ka, huwag kang susuko sa pangarap mong sa buhay. Gamitin mong, pananggay ang iyong mga challenges, struggles in life. Gamitin mo yan na motivation for you to grow, ganyan. Gamitin mo yung mga struggles mo in life para lalo kang gumanda ang buhay. Dahil yan ang ginawa ko noon. And so far, nagkaigi naman. So, gawin mo din yan sa'yo. And sabi ko sa'yo, walang imposible sa buhay basta ikaw ay nagsusumikap sa buhay. So, yun. Alright, thank you for watching. Bye!